Hello. Today, ipapakita ko na sa inyo yung ating battery. Ito yung 12 volts, 100 amp hour LiFePO4 battery. Ito ang case niya. Ayan. Sa taas, meron tayong voltmeter. Ayan, 89%. Makita nyo yung voltage, 13.3 volts. Tapos, pag prines nyo ulit, mamatay na. Terminal sa atin, nasa side. Tapos, gusto natin na mabubuksan natin yung battery. So, etong case natin ay naka-screw lang sa taas. Meron siyang 10 na screws. Buksan na natin para makita nyo na yung loob, kung ano ba ang ginamit natin sa loob. So, may rubber cover lang yung screws. Tanggalin nyo lang. At sa loob, yan ang makikita nyo. BMS natin, active balancer. So yes, meron siyang active balancer. Yung battery po natin ay binebenta natin na merong active balancer or wala. So kapag may mark dito, may active balancer yung battery na binili nyo. So mas mahal yung may active balancer. Pwede rin naman wala active balancer kasi okay din naman yung cells na ginamit natin. And i-make sure natin na balance yung cells bago ibigay sa inyo. Yun lang, kapag may active balancer ay parang pang future proof na. So kasi kapag tumatagal naman na yung battery, mawawala at mawawala talaga sa balance kahit brand new yung battery nyo. So in time, mawawala talaga siya sa balance habang tumataas na yung cycles ng battery. At kung meron ka na naka-install na active balancer, automatic na yun na kapag nag-start nang mawala sa balance yung cells mo, ay i-balance na yung battery mo. So yun. Galin lang natin to. Ayan, BMS natin ay JBD BMS to na 100 amps. Tapos 5 amp na active balancer. 10 gauge wire, tatlo sa negative at 6 gauge na wire sa positive natin. Try natin lang ilabas yung cells para makita nyo. So, yung case natin, kahit na naka-screw type, meron siyang rubber seal para airtight pa rin. So, ayan yung loob niya. Yung voltmeter natin, nakakabit lang siya sa terminals ng battery. So, sa voltage lang siya nag-rely. Ayan. So, ito yung mga cells natin. So, makikita nyo wala namang bloating na nangyayari sa ating cells. So, okay yung mga cells natin. Kakadin lang natin yung BMS. Tapos, meron siyang isang temperature sensor na nakakabit dito sa cell. Ayan. Try natin i-scan yung cells natin. Ito siguro. Ayan. So, ang cells natin ay ito. If yung cells natin, LiFePO4, 100 amp hour talaga siya. At ang production date natin ay 2024. 2024 siya kasi last year ko pa naman to pinagawa. So, 2024 yung magagamit talaga natin ng mga cells. Tapos, eto pala, gusto ko sana na parang sa Genta yung battery natin na merong case. Pero, eto lang yung nagawa ng ating manufacturer. Nilagyan nila ng metal na plate dito. And then, kinocompress siya nung mga ganito. Mas maganda sana na parang sa Gentile pero hindi pa kaya ng ating manufacturer. At additional cost yun pero yung effect niya ay pareho lang din naman kasi mako-compress din naman yung cells natin. So, okay lang din na ganito yung ginawa natin. May metal plates para ma-distribute yung pag-compress natin. Magiging bias ako kung sasabihin ko mas maganda siya sa Gentile. Pero honestly, mas maganda talaga yung construction ng Gentile. Pero mas maganda yung construction nito compared sa solar homes. May voltmeter pa tayo. And mukha mas maganda yung BMS natin. Kasi makikita nyo, mas madami pang MOSFET yung gamit yung BMS natin. Ilan to? 1, 2, 3. So meron tayong 24 MOSFETs. 12 para sa discharge, 12 para sa charging. So basically, yun lang yung makikita nyo sa loob. Ayan. I-charge lang muna natin, then ika-capacity test natin. Papakita ko sa inyo yung capacity ng battery natin. Ayan, fully charged na. Voltage ng battery natin ay 14.3 volts. Kanina 14.6 yan. Naabot talaga natin yung medyo mataas na voltage kasi may balancer tayo. Next ay capacity test na natin. Sa discharge test natin, i-discharge natin to
hanggang 10 volts or 2.5 volts per cell at 20 amps. So, pakita ko na lang sa inyo yung results pagkatapos niya. So, tapos na yung capacity testing natin. Chinarge na rin ulit natin to. At yung capacity na nakuha natin ay 102 amp hour. So, ine-expect natin na medyo mas mataas pa sana, pero yun lang talaga yung nakuha natin. Okay lang, more than 100 amp hour pa rin naman. At after nating i-charge yung cells, check natin yung voltages. 3.59, 3.59, 3.59, at 3.59. So, balance na balance kasi may active balancer nga. Next ay load testing naman tayo. Yan, may load na. Check natin yung kung ilang amperahe yung kinukuha natin sa battery. Ayan, 108 amps. Nasa 1,000 watts yan. Mainit na yung BMS natin, nasa 60 degrees Celsius na. Yung cells natin hindi naman umiinit. Yung BMS lang talaga ang umiinit. So same lang din dun sa mga na-test natin before ng mga batteries, yung Gentile, yung Solar Homes. Umiinit talaga yung BMS kapag 100 amps na yung dinidischarge natin. So kahit na yung specifications ng battery ay nakalagay 100 amps, hindi talaga recommended i-discharge ng 100 amps. So, nasa 50 to 80% siguro. Less than 80% kung gusto nyo talaga magtagal yung battery. Tapos yung voltage ng battery, normal na pag nilagyan nyo na mataas na load, babagsak sa 12 volts. Tapos makikita nyo yung capacity, nakalagay yan, 21%. Normal po yun. Hindi talaga yan 21% kasi sa Life P04 nga, ay flat yung voltage niya. So, hindi mo makikita talaga yung capacity based lang sa voltage. Na-capacity test naman na natin to. Nasa 1,200 watt hours yung capacity ng battery. So, dapat magtatagal to na at least 1 hour kapag nilagyan natin ng 1,000 watts na load. So, balik pa tayo mamaya. Nire-record din natin yung pag-discharge natin yan. So, papakita ko sa inyo yung graph. Compare natin sa Gentile at sa Solar Homes. So same ng Gentile natin na namatay siya after 12 minutes. Eto 13 minutes bago siya namatay dahil sa over temperature protection ng BMS. Para ma-discharge natin siya talaga ng fully ay bababaan natin yung discharge rate natin. Charge lang muna natin siya ulit. Naging 100% agad siya. Mukhang hindi pa nagigising yung BMS natin dahil mainit pa rin siya. Hintayin lang natin ma-trigger yung BMS natin. Ayan, makikita nyo dahan-dahan bumababa yung load. Yung charge lang sa capacitor yung naiiwan kaya ganun. So pag napa-overheat nyo yung BMS, hintayin nyo lang na lumamig ulit yung BMS. Ayan, okay na kasi 0% kanina to. Tapos naging 85% na siya ngayon. So magigising naman siya ng kusa kapag na-trigger yung over temperature protection niya. Tapos pwede na natin i-charge yan. Okay. Kakagulat. Ayan, nag-charge siya. So, balikan ulit natin kapag 100% na ulit. Magdi-discharge ulit tayo pero nasa 700 watts ang yung discharge rate natin. Nasa 59 amps lang. 59 amps or nasa 791 watts yun. So, magtatagal to ng mga 1.5 hours kung 790 watts yung load. So, balik ulit tayo mamaya. Yung temperature naman nito, hindi na to iinit ng sobra eh. Kapag below 800 watts lang yung load. Pag nasasagad lang talaga ng more than 1,000 watts. After 45 minutes, ayan, 54 degrees lang yung temperature ng BMS natin. Okay pa naman. Medyo mainit na yan pero hindi pa naman niya masisira. Voltage ng battery natin 12.6 volts. So hihintayin lang natin yan mamatay. Hindi siya abot ng 10 volts kasi yung low voltage disconnect nito mga nasa 11.5 ata. So yun, hintayin na lang natin. Ayun, natapos na. Nag-rest na sa 12.5 yung voltage. Pero ang pinakahuling voltage niyan, check natin. Pinakahuling voltage niya 11.3. Check natin yung graph. Eto, so halos pareho lang siya. Mas mataas pa nga yung discharge rate natin dito. Makikita nyo yung line na orange. At yung total watt hours natin, eto sa watt hour 2, 1,263. Halos pareho lang din naman siya ng Gentile. Mas nagtagalan ng konti yung Gentile kasi mas madami yung capacity ng Gentile natin. 107 amp hour yun. Eto 102 amp hour.
So sa performance, comparable naman siya sa Solar Homes tsaka sa Gentile. Hindi naman siya nahuhuli. Tapos yung performance ng BMS, okay din dahil meron din siyang temperature protection. So kapag masyadong mainit na yung BMS natin, titigil siya. Automatic naman siyang mag-turn on ulit kapag lumamig na yung BMS. Nasa 75 degrees yung cut-off ng temperature niya. So ayan po, yung graph na nakita natin ay comparable din naman sa Gentile. Hindi naman bumagsak yung voltage niya. Mas nagtagal lang talaga yung Gentile natin kasi mas marami siyang capacity, 107 amp hour, 102 amp hour yung battery natin. Actually, hindi pa talaga siya empty. Pag titingnan nyo dito, sasabihin pa neto, meron 23%. Yung voltage natin, 12.5. So, hindi natin discharge ng 0% talaga. Charge ko lang muna yung battery natin. Balik tayo kapag puno na to. Ayan, fully charged na. Makikita nyo, sakto, 14.6 volts. Dahil may active balancer tayo, talaga maaabot natin yun, 14.6 volts. Unlike kapag wala, hindi mo talaga naaabot yung 14.6 volts. Pero sa Life P offer naman, basta umabot kayo ng 13.8 volts, full na rin yun, battery nyo nun. So yan po ang laman ng ating solar miner na battery. EV cells yung gamit natin, 100 amp hour, 102 amp hour yung nakuha natin sa capacity testing, 100 amp na BMS, at may 5 amp na active balancer. May over temperature protection yung BMS natin. Recommended pa rin natin na discharge rate 70 to 80 amps lang yung gawin nyo para hindi masyado nabubugbog yung BMS. May voltmeter para makita yung voltage at yung estimated na capacity. Yun sa capacity, yung percentage, huwag kayo masyado mag-rely doon kapag underload kasi hindi talaga yun yung tama makukuha nyo. Like nung tinest natin na nilagyan natin ng 1,300 watts na load, nakalagay na lang dito 20% pero more than 20% pa talaga yung natitira doon. Nagsasag kasi yung voltage under load kaya hindi tama yung percentage na makikita nyo dito. Pero nagiging close naman yan kapag tinanggal nyo yung load. So ayun, wag magre-rely sa percentage na capacity dito kapag may nakakabit na load. Yung cells pala natin ay naka-weld yung mga bus bars. Gusto sana natin na naka-screw lang para pwede nating ipaghiwa-hiwalayin yung cells if ever na may masisirang cells. Pero ito muna yung nagawa natin. Ang advantage naman ng naka-weld na bus bar ay hindi problema yung lumuluwang na mga nuts ng cells nyo. Kasi kung minsan, sa vibration, luluwang yan. Tapos kung hindi rin nakatorque ng tama yung mga nuts ng mga cells or hindi pantay-pantay yung pagkakatorque nila, pwede magkaroon ng false reading sa mga voltage ng mga cells. Makikita mo yun kapag tinest mo ng multimeter yung mismong cell. Tapos iba yung nadidetect ng BMS or na active balancer. So, pwede mag-cause ng problem yon. May upcoming tayong video tungkol doon dahil na-experience natin yun talaga na kapag hindi nakatorque ng tama yung mga bus bar ay nagkakaproblema sa detection ng voltage ng cells. Kaya yung mga manufacturer din, mas gusto talaga ng naka-weld yung bus bar para hindi nagkakaroon ng problema na ganun. Sa mga cells naman kasi bihira talaga na may masisira na isa lang. Kapag masisira, magsasabay-sabay talaga yan eh. Unless hindi maganda yung mga cells sa ginamit nila. And if ganun nga na may masisirang isang cell, dapat covered ng warranty yun. Pero syempre, mas gusto pa rin natin yung na-maintain natin yung battery natin. So, in the future siguro, ay magagawa natin na naka-screw na lang yung mga cells natin. At pwede natin tanggalin yung bus bar. Pero yung, I don't think magagawa natin na kasing ganda ng Gentile yung pagkaka-compress ng mga cells. Although wala namang pangit dito sa ginawa natin kasi nako-compress na din naman talaga yung cells natin eh. Tapos since naka-weld siya, hindi nyo naman talaga kailangang itanggalin yung compression ng cells natin kung gusto nyo ilabas yung mga cells sa casing. Kasi kung gusto nyo tanggalin itong mga pang-compress natin, hindi nyo rin talaga mapaghihiwalay yung mga cells. So, fix na talaga yung compression na fixture natin. So, kahit din naman sa Gentile, naka-weld din yung mga cells nila. So, kahit na natatanggal yung compression fixture nung battery nila, ay wala ka rin magagawa sa cells. Added cost lang talaga. Tsaka, mas maganda lang. Pero sa functionality,
pareho lang din naman ang nagagawa. Meron din pala mga nagre-request na customized na battery. Sabi nila gusto nila meron daw may cigarette lighter port, may 12 volts DC output. Yung battery nila ay I think pwede natin gawin to dito. Kasi sa casing natin, medyo may available space pa tayo sa loob kasi eto, medyo maluwang pa dito. Pwede natin kabitan ng ganun. So, pwede natin gawa ng video kung paano natin magagawa yon and if may gustong bumili ng ganun. And I'm sure may mga magtatanong kung ano bang mas maganda na battery, kung yung CST, Gentai, Solar Homes, or eto. Hindi naman po sa nagiging bias pero para sa akin lang, oo, mas maganda na konti yung build quality ng Gentai. Pero kung sa overall, para sa akin, mas okay to kasi meron tayong active balancer na. So, sure tayo na hindi na mawawala sa balance. Okay din yung cells na ginamit natin. Okay din naman yung pagkakabuild ng battery. Pwede nating ilagay a little bit below ng Gentai yung battery natin. Pero kapag isinama na natin yung active balancer, pwede ko siyang ilagay sa taas or ka-level ng Gentai. And kung compared sa Solar Homes, para sa akin mas maganda to kaysa sa Solar Homes. Sa CST naman, kapareho lang siya ng Gentai. So, yun, same lang siya ng Gentai. And dahil madaling ang buksan yung battery, ayun, mas madali yung makikita yung status ng cells. At yun, pwede nyo rin i-customize katulad nung may mga nagre-request nga kanina na nabanggit natin. Yung prices ng battery natin ay ipa-flash ko na lang. Tapos kung gusto nyo bumili, directly muna sa akin kasi hindi ko pa naaayos yung ating online store sa Shopee at Lazada. Pero for sure, in the future, magkakaroon din naman tayo. Limited pa lang naman yung stocks natin. So, ayun. I-message nyo lang po ako sa Facebook. Meron din pala tayong 24 volts na version neto, 100 amp hour din. Limited stocks lang din. I-review din natin yun, bubuksan natin para makita nyo kung ano yung nasa loob. Tapos, in the future, magkakaroon din tayo ng Smart BMS. JK BMS yung gagamitin natin para meron na rin siyang built-in na active balancer at hindi na nakahiwalay yung active balancer niya. Tapos meron na din siyang Bluetooth, so pwede nyo i-access yung BMS gamit yung phone nyo via Bluetooth. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo sa battery na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!